Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Alamin kay Master Neo. And today, ang ating pong aalamin ay ang ating 12 Chinese Zodiac Hours. Okay, ano ba itong 12 Chinese Zodiac Hours? Yan po ang mga oras na kung saan po ay very active po ang ating 12 signs of the Zodiac, ang ating 12 animals. Magsimula po kay Rat, na which is the pioneer of the Zodiac, hanggang papunta po kay Pig. Siya po yung kahuli-hulihan pong dumating nang mag-descend po si ating si Siddhartha, si Great Buddha. So Master, ano ba yung mga time na yan at bakit po na naging sila ang naghahari sa mga yan, sa mga oras na yan, Dahil po nung nag-descend nga po ito si Great Buddha, nang tinawag niya ang 12 animals, ay dun po nagbigay siya ng mga authorities sa mga time, which is meron po tayong 24 hours sa isang araw, So binigyan niya ng authority ang mga animals po na ito, na which is pinahalagahan siya na aalis na kasi siya sa ating mundo. At sinabi niya, pinangakuan niya ang ating 12 animal signs na ibibigay ko ang personality ng kada taon sa mga hayop o sa mga animals po na naghatid sa kanya paalis po ng mundo. So ganyan po ang kwento niya, At yun nga po, at nauna pong dumating itong si Pioneer Rat at hanggang papunta po kay itong kay Boar o kay Pig, So after nun ay binigyan niya ng authority ang itong mga animals na kayo ang magru-rule o mananaig sa mga oras na yan. So ang galing naman, Talagang may kwento po talaga yan, Since yung nga po dumating sa tinatawag po natin na the Great Race, na tinatawag natin, kwento pong yun, na which is dumating po si Rat, after po niyan ay si Ox, si Tiger, then si Rabbit, after niyan si Dragon, si Snake, si Horse, si Sheep o si Goat, at si Monkey, si Rooster, si Dog, at lastly itong si Pig. Yan. Okay, so kung gusto niyo pong matutunan ang mga yan, paano kumbaga, kung gusto niyo matutunan kung ano ang mga advantages at mga unfortunate hours niyo din, ay panoorin niyo po muna ito. Lahat ng tao ay may problema. Lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Lahat ng yan ay nakatadhana na ating madama at ating maranasan. Ang lahat ng inyong nakikita sa mundong ibabaw ay pawang ilusyon lamang. Ang mga ilusyon na ito ay ang magsisilbing daan o susi sa susunod na buhay. In general, meron lamang tayong 12 tao dito sa ibabaw ng mundo. Ikaw at ako ay magkakapatid. Marami sa inyo ang nagtatanong, ano nga ba ang hiwaga ng mundo? Ano nga ba ang tao? At ano ang mga koneksyon nito sa mga planeta? Lahat ng bagay ay nakasulat na bago ka pa ipanganak at bago ka pa mamatay. Halina't alamin kay Master Neo ang lahat ng ito dahil everything is already written in the stars. Okay, dahil everything is already written in the stars, dun po sa ating pong mga bagong subscribers, ay pakicheck na lamang po ang ating description box sa ibaba, which is ilalagay ko po ang ating link ng ating sister channel na Genealogy08 at ang link din po ng Facebook page ng Master Neo at yung mga iba pa pong spells natin kagaya po ng bulong, lihim na karunungan at mga love spell, wish spell, nandyan din po ang abundance spell ay ilalagay ko din po dyan sa ating description box. At paminsan-minsan ay pakicheck din po sa itaas o sa right side ng inyong screen ang ating mga suggested card na which is kung interesado po kayo ay pwede po nyong bisitahin po ang mga videong ito. Okay, so balik tayo dito sa ating Chinese Zodiac Hours, ang ating mga kaibigan na 12 animals, So itong ating pong mga animals, kaya na sinabi po natin, ay sila po ang naghatid kay Great Buddha o kay Siddhartha nang siya ay nag-descend paalis po ng planeta. So binigyan nga po o binigyan ng authority ni Great Siddhartha ang ating 12 animals sa mga oras o doon sa 24 hours na yon ng kumbaga ang mga ruling time nila, which is very active po sila ng mga time na yon.
So Master, paano po ba kung paggabi, pag active gabi, ganyan, o pag active umaga, ay sasagutin po natin yan. Let's say, sabihin po natin ay itong si Pig ay active po ito ng 9 to 11 ng gabi. At ito naman pong si Rat ay 11 to 1 ng madaling araw. At ito naman si Ox ay 1 to 3 na madaling araw. So usually, itong tatlong ito, simula din po kay Dog, ay usually ay gising po ng mga time na yan. So very active po sila. So in-explain po natin yan, ano? Kaya po ruling time po nila ang mga yan. So ulitin natin. So ipapakilala natin ang ating 12 signs o 12 animals kung saan po sila aktibo. Okay. Dito po tayo magsimula kay Year of the Rat, which is siya po ang unang dumating nung nag-descend po itong si Great Buddha. Ang kwento po niyan ay kaya po nauna si Rat ay dahil sumakay po siya dito kay Ox, na kahit slowly but surely siya naman po ay agad-agad nakarating dito kay Siddhartha, kay Great Buddha, na dumaan pa siya sa river, na which is si Rat ay sumakay po dito kay Ox. Sa sobrang bait po nito ni Ox ay pinauna niya na po itong si Rat. Ito naman pong si Rat ay kumbaga na problema din na sumakay dito kay Ox, na which is tinulungan po niya itong si Rat para makasakay po dito kay Ox. So ang kwento din niya po ni Great Buddha o ni Siddhartha, tinanong niya din si Dragon, "Dragon, di ba ang lakas-lakas mo? Lumilipad ka. At ikaw ang pinakamalakas dito sa 12 animals na ito. Bakit nang panglima ka pa?" Ang sagot naman ni Dragon ay, "Nakakita po kasi ako ng village na tinulungan ko po sa pagpunta ko sa iyo, ay tinulungan ko po itong village na nasusunog. At the same time, nakita ko din po itong si Rat na nahihirapan na tumawid din po ng river." So, tinulungan niya itong si Rat na sumakay dito kay Ox. Kaya po itong si Ox at si Rat ay magka-compatible. O yan, daanin natin sa love life ito, no? So magka-compatible, mapa sa pagiging magkaibigan o sa relationship. So yan po ang kwento niyan. Since tinulungan ni Dragon itong si Rat na sumakay dito kay Ox, itong si Rat ay best friend niya po itong si Dragon. So ganun po ang kwento niyan. Ito naman po si Tiger ay syempre marunong po itong lumangoy. Malakas din itong tiger nito na may vigor po at vitality. At the same time po ay siya po ang isa sa mga very active po dito sa 12 animals. So siya po ang naging pangatlo. Sumunod naman po ay si Rabbit na patalon-talon, na very active din po ito. Kaya po siya nakaligtas din po sa river. At sumunod naman po ay itong si Dragon, na after niyang tulungan po si Rat at itong village ay siya po ang dumating. Etong kwento naman ni Snake at ni Horse, kung doon po sa mga nakakaalam ng kwentong ito, ay actually po, ang dapat pong mauna ay ito pong si Snake. Ito si Snake. Sorry. Ito pong si Horse, nakamali. Okay, so nauna pong dumating itong si Snake. Bakit kaya? Kasi po, ito pong si Snake ay sumakay po dito kay Horse nung siya po ay padating. Paano nauna si Snake? Mas mabilis dapat itong si Horse. Ang istorya po niyan ay ito pong si Horse ay sumakay po ng pasikreto dito kay Horse. O tama ba yung pagkakasabi ko? Si Snake ay sumakay po dito kay Horse ng pasikreto. So, ang kwento niyan ay galit itong si Horse dito kay Snake. So, mag-mortal enemy din po ang dalawang yan. Since trinidor nga po ni Snake itong si Horse. Kaya po siya nauna itong si Snake. So after po nito ay dumating po itong si Sheep o si Goat. And after that, ito naman ang ating bidang si Monkey ay sumusunod din po after po ni Sheep. So and so on and so forth, papunta po dito kay Year of the Pig. So si kagaya ni Dog ay great swimmer naman po ito. So wala po siyang problema pag langoy dito po sa ating river. So hanggang sa huling dumating nga po itong si Pig, dahil nag-take a break pa siya at kumain muna sa isang tabi. So ganun po ang istorya niyan. Okay, so mahilig kasi mag-snack ang mga pinanganak din po ng Year of the Pig. So ganyan, yan po ang ating pong zodiac animals, na kung saan ay binigyan ng authority ni Siddhartha o ni Great Buddha ang mga time o ang 24 hours sa ating pong mundo. Okay.
So, explain po natin ano. Itong si Rat ay nagro-rule po ng alas 11 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw. Ang sumunod naman po itong si Ox ng alauna ng madaling araw hanggang alas 3 po ng madaling araw. Ang mga time na yon na which is si Ox ay pagising na at siya po ay pupunta na po sa farm upang tulungan po itong si Farmer. At dito naman po sa alas 3 ng madaling araw hanggang alas 5, nagising po itong si Tiger, ay dyan na po yung start niyang maghanap po ng pagkain o ng prey. After po ng 3 to 5 ay 5 to 7 ng umaga, which is lalabas na po itong si Rabbit na kumbaga maglalaro na siya sa forest. At after po nan ay 7 to 9 ay lilipad na po papuntang west itong pong si Dragon, which is yun ang ugaling-ugali niya, no? Na ang makita niya ang ang sunrise ba? Baga, yan ang gustong-gusto ni Dragon, ang makikita niya. So lahat po ng mga ipinanganak ng mga morning kagaya nito ng 3 to 5, 5 to 7 at 7 to 9 ay dyan po very active po ang tatlong ito. So kung mapapansin nyo, gising na agad itong mga tiger na yung oras niya ay mga ganung oras, madaling araw, at sunod naman si Rabbit. So early wakers po ito, kumbaga. So kumbaga, ano bang advantages ng mga yan at bakit po kailangan po naming malaman yan, Master? Ano? So para po malaman nyo na sa mga time na yon ay very active po ang mga animals na ito at swerte po sila na mga time na yan. At hindi po kayo magtataka kung bakit ba't mga 7 to 9, kagaya po ng 7 to 9 na oras po ni Dragon, ay tulog pa itong si Pig at saka itong si Rat. Dahil sila po ay gising nga po o nocturnal po sila at natutulog po sila ng gabi. So after po ng 7 to 9 ng umaga ay dyan na po gigising po o lalabas na po ng kanyang lungga itong si Snake. After po niyan is 9 to 11 na which is very active naman po at patakbo-takbo na itong si Horse. Ito naman si Goat ay gising na po ng 1 ng hapon hanggang alas 3. So kung kayo po ay hindi active na mga yan, dyan naman po lalabas ang mga sheep. So kung gusto nyo po makita mga tropa nating sheep, ay lalabas po yan ng alas 3 ng hapon hanggang alas 5. So after po nyan, 1 to 11, 11 to 1, 1 to 3, tapos sunod naman po ay 3 to 5, andyan na po si Monkey. At 5 to 7 ng hapon ay pauwi na po si Rooster galing po sa farm. So after po ng 7 to 9 ito ay 5 to 7 pala. Ang sunod naman ay 7 to 9. Sorry na nawawala-wala tayo pero kabisado din po natin yan. 7 to 9 naman po ay si Dog. Which is yun na po ang oras kung kailan po siya magbabantay ng bahay. After po niyan is 9 to 11 which is patulog na din si pagkatapos po ng 9 to 11, 11 o'clock ay patulog na po ng mga time na yan si Year of the Pig. So ganyan po yan. So in-explain lang naman po natin ang mga oras kung saan po sila aktibo. Master, ano bang advantages ng mga yan? At kumbaga para po malaman namin ang mga active hours po natin. So dyan po tayo, yan na yung pinakatanong, sasagutin na po natin yan. Ang maganda po dyan, since kayo po ay swerte po na mga oras na yan at aktibo, ay dyan nyo po gawin ang mga spells po ng ating pong binabanggit. So kahit ano pong spells, meron pong mga spells na madaling araw po ginaganap. Meron din, pwede nyo din pong gawin yan sa oras din po ng inyong mga mood hours, which is yung mga active hours nyo at yung ruling hours nyo. Ito nga po ang ating ini-explain po dito. So paunti-unti ay nauunawaan nyo ang mga time nyo po, yung mga active times nyo po. At yung mga, mamaya i-explain po natin yung unfortunate time nyo naman. Sasabihin din natin yan. Okay, so dyan po lumalabas sa mga oras na yan o very active po ang ating 12 animals. Pwede niyo pong gamitin ito sa inyong work. Paano po gamitin ito sa aking career o sa aking work? Pwede po kayo, kagaya nito itong si Year of the Pig, si Year of the Dog, si Year of the Rooster, pwede po silang
kumuha po ng career which is pwedeng panggabi. Ayan, sa mga call center, yan, pwede sila itong si Year of the Rat at saka si Year of the Ox. So itong mga lima na nandito po sa harap po natin ay pwede po silang kumuha ng mga ganung career. Samantalang ang itong mga sila Dragon, itong sila Snake ay mas maganda po kung sila po ay sporty sa sports, ganyan, since sa umaga po nag-exercise sa mga yan. Kagaya nito si Horse na very active at very hardworking. Kagaya po ni Manny Pacquiao na which is morning din po siya gising. Sila Muhammad Ali, si Mike Tyson, yan. So, yung mga pinanganak po ng mga Year of the Horse. Si Kobe Bryant, okay. So yan po, diyan po natin diyan po tayo makakakuha ng advantages. Kaya po natin ini-explain po yan. Ano? Kung doon naman sa mga negative, kagaya po na may utang, ayan, sabihin natin, kung may utang po itong si Rat, dito po kay Dragon, ay iwas-iwasan niya pong lumabas po ng mga 7 to 9 ng umaga. At mamimit niya po yan, itong si Dragon. So, isang magandang prediction, na, oy, ako si Rat, mukhang umaga ngayon, kagigising ko lang, huwag kang lalabas kasi may utang ako dito kay Dragon. O vice versa naman, lalabas si Rat ng ganitong umaga, para po makita niya itong si Dragon na very active po na mga time na yon. So, yun ang pwede nyong mga advantages para magamit po ang inyong Chinese Zodiac hours. Yan po yan. So, sa mga negative po yan, yung may mga utang. So, ibig sabihin, tinuturo din natin yung positive na pwedeng mangyari at mga negative din po na pwedeng mangyari. Kung kayo naman ay magnanakaw, pati magnanakaw, So, kung kayo ay magnanakaw, let's say, sabihin natin itong si Horse, nanakawan niya ngayon itong si Rat ng gabi, ay hindi po mangyayaring mananakawan ni Horse itong si Rat. Dahil po, very active po si Rat at si Ox na mga time na yan. Especially din po kay Pig. So kung dun po sa bahay na meron pong nakatira po ng mga nocturnal na animals, kagaya po nito, si Dog, si Rooster, isa din pong precise din ito. Ito, nakatira si Ox, si Rat ng mga sa bahay na yon, ay malabo pong manakawan ni sheep o ni horse ang bahay na yan. So may mga ganun pong yan. So nung inaral ko po itong astrology ay nakita ko po lahat yan. Sabi ko, very powerful pala ang mga oras na ito, So besides pa po dun sa iwasan ng utang, yung lumabas, siyempre kung makikita nyo yan, ay kung makikita nyo yung mga animals na nilalayuan nyo, ay kaya nyo pong i-predict po yan. At doon naman po sa sinasabing may insomnia, dito sa mga si Pig, si Rat, si Ox, wala po kayong insomnia, nasa ruling hours nyo po yan. So yan po ang pinaka-explanation yan. Insomnia, hindi po totoo yan. Okay, so Master, paano po ako, bakit po ako Rat pero maaga po akong natutulog? Yan, very good question po yan. Kasi po yan po ay nakaugalian nyo na. Let's say sabihin natin, kay ikaw si Rat, gabi ka, pero pinapatulog ka ng magulang mo ng maaga dahil ang magulang mo ay snake o kaya ay dragon. Ang mga snake at dragon po ay maaga pong natutulog. So kung may magulang ka na dragon na which is early waker, ay patutulugin agad itong si Rat. Once na yan ay pagbata pa, mga bata pa kayo, sige tulog, patulog ka ng maaga. Pero kung pababayaan mo itong si Rat na let's say walang magulang o siya lang ang mag-isa sa buhay o kaya nasa abroad ang kanyang magulang, ito pong si Rat ay sigurado pong magpupuyat hanggang 1:00 po ng madaling araw. Once na pumalo na po, since ang ruling hours po ni Rat ay 11 ng gabi hanggang 1 ng madaling araw, yan po ay gising na gising po si Rat, ay hindi mo po mapapatulog ito hanggat hindi po natatapos ang kanyang ruling hour. So pagpatak po ng 1:00 na madaling araw ay tulog na po itong si Rat. Pag natulog naman itong si Rat, gigising naman itong itong pinanganak ng Year of the Ox. So kaya nga po itong si Ox at si Rat ay pwede pong magka-compatible. Ito din po si Dog at si Pig ay pwede din po magka-compatible. Since itong si Pig ay malapit din dito kay Rooster, ay pwede din po silang magka-compatible and so on and so forth. So yung full explanation po niyan ay hindi po natin i-explain po dyan dito sa video ito. Ang pinag-usapan po natin ay yung mga ruling hours nyo po at kung ano po ang advantages at disadvantages po ng mga yan. Okay. So Master, ano naman ang unfortunate time namin? Okay, i-explain ko po yan. Ganito po yan. So example po ay si Dragon.
Ang kanyang mortal enemy po ay bilang po tayo sa kanya po ay papunta po tayong right side. Ano? Bilang po tayo ng 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So after 6 years ay ito pong si Dog ang kanya pong mortal enemy. So kung si Snake naman, bilang po tayo papunta po sa kanan ang 6 na years. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, after 6 years, ay lalabas itong si Pig. Ito po ang mortal enemy po nitong si Snake. Okay, so ano pong connection yan? Kung sakali pong lalabas itong si Snake sa oras po ni Pig. Yan po ang pinaka-explanation po niyan kung ito pong si Snake ay gising pa po sa oras ni Pig ay maaari pong maaksidente po itong si Pig itong si Snake sa mga oras ng 9 to 11. Kung hindi ako nagkakamali, tama, 9 to 11. So, hindi lang po sa aksidente, kung hindi, pwede din pong yan ang oras kung kailan po mamamatay si Snake. So, nagigets nyo po yung calculation o yung logic, ano. So, and so on and so forth. So, kung itong si Dragon ay mortal enemy niya po itong si Dog, ay malaking chance po na si Dragon o kahit sinong dragon sa kanyang sa totoong tao, ano, kahit sino po mga pinanganak ng Year of the Dragon, ay malaki pong posibilidad na mamatay po ang mga ipinanganak ng Year of the Dragon sa oras po ng gabi, which is itong oras ni Dog ay 7 to 9 ng gabi. So nagigets nyo? Hindi po exactly na, let's say, sabihin natin, hindi po exactly mamamatay ng 7 to 9 ng gabi or possible, malaking chance na 7 to 9 mamatay itong si Dragon ng gabi. Ngunit for sure ay gabi po siya mamamatay itong si Dragon. So nagigets nyo yung logic, ano? So maaaring dito siya na aksidente sa oras ni Dog, 7 to 9 ng gabi, at mamamatay si Dragon pagpasok po ng 11 or 10 ng gabi. Since ang nangyari pong aksidente ay gabi po. Pero ang pinaka po diyan ay gabi po mamamatay itong si Dragon. So and so on and so forth. Ganun po 'yan, ano. Si Rat naman po ay possible po na mamatay sa oras po ni Horse, which is si Rat po ay oras po ang mortal enemy o mortal enemy hours ni Rat ay ang oras po ni Horse. So pagka gusto mong malaman kung kailan ka maaksidente or mamamatay, ay dyan nyo po pwedeng ma-predict yan. So dito lamang po sa Master Neo ninyo matututunan ang mga ito. So ganyan po yan. So alamin nyo po kung sino po ang mga mortal enemy nyo po para po malaman o ma-avoid nyo ang mga oras na kung saan ay possible po kayo na maaksidente. So yan po yung mga unfortunate time nyo po, ano. Kung meron po kayong kung may unfortunate time po kayo, meron din po kayong fortunate time. So halimbawa, itong si Dragon. Si Dragon po ay best friend niya po itong si Monkey. Magbilang po kayo from Dragon ay 4 years. So 1, 2, 3, 4. Si Monkey po ang best friend po niya. After po niyan, bilang po uli kayo ng 4. 1, 2, 3, 4 years. Ang best friend niya po, ayan. Yan ang mga magbe-best friend. So yan, tatlong yan. So and so on and so forth. So 4 years pakanan. So tingnan nyo na lang po sa ating video. So si Horse, after 4 years pakanan, 1, 2, 3, 4. Ang best friend niya po ay si Dog. After 4 years po ay 1, 2, 3, 4. Etong si Tiger. So 4 years po ang mga best friend po niyan. So kung best friend po ninyo yan, ay swerte nyo ding oras po ang mga yan. Wow, napakaganda, no? Okay, bigyan ko kayo ng sample na kung saan ay meron pong namatay na ang ating NBA superstar na si Kobe Bryant. Si Kobe Bryant ay namatay po sa Los Angeles, kung natatandaan nyo. Yan po ay February, pagpasok po ng Chinese New Year. So pagpasok ng Chinese New Year, na very unfortunate po siya ngayong taon, which is the Year of the Metal Rat, ay pumanaw po si Kobe Bryant ng aksidente. Since siya po ay pinanganak ng August 23, ang 23 po ay meron pong aksidente pagdating po sa nature. So sa hangin, sa tubig, yan. So kaya po siya namatay sa helicopter. So may aksidente po yan, ano. At ang time po ng ikinamatay po ni Kobe Bryant ay morning. So ang kalaban po din ni Horse ay ito pong si Snake. So morning namatay itong si Kobe Bryant, which is mga umaga yun, 7, 8,
mga 9, 10, 11, 9, 10, 11, o yan. So, ayan po ang mga oras po ni Snake. So, mag-mortal enemy ang dalawang yan. Sinakyan nga po ito ni Snake, itong si Horse, nang hindi niya alam. So, kasi matuso kasi itong mga Snake, ang kanilang personality. So, minsan tatalakayin din po natin yan kung bakit po mag-mortal enemy ang dalawang yan. So, binibigyan ko kayo ng hint kung bakit po ganon. So, yun po ang prediction po noon. So, kaya po lumabas na itong si Horse, na si Kobe Bryant, ay namatay po ng ganitong oras. So, morning and so on and so forth. So, kung si Manny Pacquiao, sila Mike Tyson, sila Muhammad Ali, etc. etc. Kung sino pinanganak ng Year of the Horse, si Dolphy, sino pa ba? Si Bossing Dick Soto, sino pa ba mga horses na kilala natin? Basta marami po yan, lalo-lalo na po sa showbiz, ay posible po na morning po sila mamatay. Yan, kapag kamatayan ang pinag-uusapan natin, which is yan po ay totoo. So dito nyo po malalaman sa Master Neo ang mga yan. So isa na naman pong kaalaman ang inyong natutunan. So yan po. So sana po ay na-explain ko po ng malinaw at gamitin nyo po ito na upang kumbaga maging guide po sa inyong pang-araw-araw na gawain. At kung nagustuhan nyo po itong video ito, ay paki-like na lamang po at paki-share. So yan po So diyan po natatapos ang ating pong Chinese Zodiac Hour. So malinaw na malinaw ang ating pag-i-explain. At again, sana po ay pakivisit nyo din po ang ating Alamin kay Master Neo, mga playlist po, upang matutunan nyo po ang mga bagay na ito patungkol po sa ating zodiac signs o mga Chinese astrology, numerologies, and etc. etc. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Master Neo, ang inyong Master Astrologer at Numerologist at Spellcaster na nagsasabing everything is already written in the stars. Salamat po.